Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating po ang pag-aaralan ngayon ay makikita sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 1, na ganito po ang sinasabi, at sinalita niya sa kanila ang santaling haga na sila'y dapat na magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. At ito po ay patungkol sa pagbabatas sa paghiling. Ang talingahagang ito ay patungkol sa babaeng bao na nagpupumilit sa isang hukom ng bayan na siya ipag-iganti sa kanyang kaaway, na bagamat noong una ayaw ng hukom na pagbigyan siya, pero dahil sa pagpumilit ng babaeng bao, sa wakas ay tinulungan na rin siya upang wag na lang siyang bababagabin pa. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ginawa ito ng hukom na walang takot sa Diyos at walang pinagpipitaganan ng tao, hindi ba lalo pa ang gagawin ng Diyos na pagbibigyan ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi, at siya ay may pagpapahinuhod sa kanila? Gayon may tanong ng Panginoong Jesus, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Dalawang mahalagang bagay sa panalangin ang ipinapakita dito ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ang pagtitiyaga at pananampalataya sa nananalangin. Bagamat isa sa pinakamahirap na gawin ay ang paghihintay, ngunit ito'y kailangan gaya ng sabi ng salmistang si David, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Mga awit, Kabanatang 80, 40, talatang 1. Merong dalawang dahilan ng paghihintay. Ito ay ang pagsubok ng Diyos kung gaano katapat sa iyong pinapanalangin, at gayon din ang panahon niya para sa atin ay hindi katulad ng panahon na inaakala natin. Maraming pangyayaring nasubukan sa bagong tipan sa panahon ng ministeryo ni Jesus dito sa lupa. Katulad ng bulag na si Bartimeo, na nang mahalata niyang naroon si Jesucristo na anak ng Diyos, ay pinagsigawan niyang tulungan siya ng Panginoon. Ngunit pinagsisikapang pigilin siya ng mga taong nasa paligid niya. Sa dailang nagsisigawan siya ng malakas at nabubulabog ang mga tao sa palibot niya. Pero kung kailan siya pinagbabawalan ng maraming tao, lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pagtawag kay Jesus upang tulungan siya. Doon ngayon nakuha ang pansin ng Panginoon sa katapatan ng kanyang kahilingan na tulungan siya. Tumigil ang Panginoon sa paglalakad niya at pinatawag siya at binuksan ang kanyang mga mata at siya ay nakakita. Marcos, Kabanatang 10, talatang 46 hanggang 57. Ganon din ang pangyayari sa babaeng Kananea na may anak na babaeng mayroong demonyo, at nagsisigawan siyang tulungan siya na paggalingin ang kanyang anak na babae. Subalit sa halip na tulungan siya ng Panginoon na gaya ng kahilingan ng babae, ay sinabihan pa siya ng hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Sa halip na magdamdam ang babae at umalis na lang ng bigla, kanyang sinabi na may pagpupumilit at pagpapakumbaba, "O Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikay ng mga mumo sa nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon." Na magkagayon sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo," at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon.
Marcos, Kabanatang 15, talatang 22 hanggang 28. Mga kapatid kay Kristo at mga taga-subaybay nitong programang Katagpuin ng Diyos, kung gusto nating pakinggan at pagbibigyan ng Diyos sa ating mga kahilingan sa panalangin, gayain natin ang pagtitiyaga at pananampalataya ng dalawa. Nasa kabila na maraming balakid ang nakasaguban nila, ay pilit pa rin silang nagsisigawan at humihingi ng tulong sa Panginoong Hesus hanggang sila ay nasumpungan tapat sa kanilang pananalig at paghihintay sa kanyang habag at tinugunan ng Panginoon ang kanilang kahilingan. Ang sabi sa Roma 8:32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa ating iniingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kalwalatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus na sa buong panahon magpakailanman sinawa. Efeso 3, talatang 20 at 21. Pagpalain kayo ng Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Amang Diyos na nasa langit, salamat po ng marami na tinutugunan mo ang aming kahilingan ayon sa iyong dakilang kalooban at kapanahunan, at ayon na rin para sa aming kapakinabangan at sa iyong kalwalatian, sa tulong at patnubay ng Espiritong Banal at sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.